Noon, ang tradisyonal na paglalaro gamit ang screen ay napalitan ng VR. Ang mundo ng paglalaro ay napuno ng mga mababang kalidad na laro na puno ng mga glitch at tinawag na trash games. Sa kabila ng mga kamalian, may ilang manlalaro na nakatuon sa pagsubok na malampasan ang mga hamon na ito. Si Ruro ay isa sa mga dedikadong trash game hunters na kilala sa in-game name na Sonraku. Samantala, ang kaklase niyang si Rai ay may lihim na pagtingin sa kanya ngunit masyadong nahihiya. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagsusumikap na tapusin ang pinakabagong laro, napagod si Ruro at naubos ang mental na lakas. Sa udyok ni Mana, ang lokal na may-ari ng tindahan, lumipat siya sa paglalaro ng isang mainstream game na walang glitch, ang Shangri-La Frontier, na may 30th milyong manlalaro. Tapat sa paborito niyang estilo ng paglalaro, gumawa si Ruro ng isang Wanderer character na may twin blades, pinalakas na lock attributes, at minimal armor. Pinili niyang magsuot ng swimming shorts at birdhead mask. Sa pag-skip ng endgame introduction, sumabak agad si Ruro sa laban ng halimaw patungo sa starting town na Firsta. Gamit ang kanyang pinalakas na lock, mabilis siyang naka-level up at humanga sa walang glitch na gameplay. Si Ray, na isa ng makapangyarihang mandirigma sa Shangri-La, ay naglakbay patungong Firsta sa pag-asang makatagpo si Ruro habang nagsisimula siya sa kanyang gaming journey. Ngunit nabigo siya nang wala si Ruro roon. Inakala niyang nakarating na ito sa Firsta at umalis bago siya dumating. Sa kabila ng karanasan at kakayahan ni Ruro sa mga boss fights, napunta siya sa bingit ng kamatayan nang hindi alam na ang Snake Boss ay karaniwang nangangailangan ng 3 manlalaro. Ang tagumpay niya ay nagdala sa kanya sa level 14, ngunit ang natitirang epekto ng Snake Venom ay patuloy na nagpapababa ng kanyang kalusugan. Napatakbo siya papuntang Secondo kung saan tinulungan siya ng season player na si Ray na magrehistro ng respawn point para maiwasang magsimula muli sa tuwing mamamatay siya. Pagka-respawn, napansin ni Ruro na ang kanyang natatanging swimming shorts ay nagdulot ng hindi kanais-nais na atensyon, kaya napilitan siyang mamuhunan sa tradisyonal na armor habang pinapanatili ang kanyang bird mask. Kailangan ng bagong mga sandata, pinadala siya ng panday sa Deer Marsh Swamp para sa ore mining, isang mas mahirap na gawain kaysa sa inaakala ni Ruro dahil sa realistic na putik ng swamp na nagpapabagal ng kanyang kilos. Armado ng marsh daggers, binaliwala ni Ruro ang babala ng panday at sumabak sa paghuli ng mga halimaw sa gabi. Samantala, naghanap si Ray kay Ruro sa Secondedil kahit na maliit ang tsansa na nakarating na siya roon ng mag-isa. Naharap ni Ruro ang isang bihira at napakataas na level na halimaw na hindi pa natalo ng alinman sa 30 milyong manlalaro, ang Lysa Night Slayer. Sabi nga nila, play stupid games and win stupid prizes. Sana'y nakinig siya sa babala ng panday. Nadiskubre ni Ray na nakarating na si Ruro sa second deal. Napansin ng ibang manlalaro na si Ray ay kabilang sa isa sa 7 clans na nakatuon sa paghuli ng mga natatanging halimaw na ito, na ang kanilang clan ay partikular na tumutudye sa Lysan. Sa kabila ng perpektong pag-atake ni Ruro sa mahihinang puntos ng Lysan, nawalan siya ng mga paa sa isang mabagsik na atake. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, determinado si Ruro na hanapin at talunin si Lysan. Pagka-respawn, naharap ni Ruro ang sumpa ni Lysan, na nagresultang hindi siya makapagsuot ng armor sa kanyang katawan. Bagaman immune na siya sa magic, hindi na siya makalaban sa mga halimaw na mas mahina kaysa sa kanya, at nagbago rin ang pakikitungo sa kanya ng mga NPC. Ang sumpa ay permanente maliban kung matanggal ito ng isang santo o kung matalo niya si Lysan. Napilitang bumalik sa kanyang mga trusty swim shorts, bigla siyang nakaranas ng kakaibang pangyayari, isang imbitasyon sa Rabbit City, Rabbituza, na tinanggap niya nang hindi alam na ang inirerekomendang skill level para makapasok doon ay level 80. Tinanggap siya ng buong White Rabbit bilang paggunita sa espiritu ng Vorpal Rabbit, na handang harapin ang mas malakas na kalaban habang tina-target lamang ang mga mahihinang puntos. Lumabas na ang sumpa ni Lysan ay isang tanda ng pagkilala na ang natatanging halimaw ay itinuturing si Ruro bilang isang karapat-dapat na kalaban. Dahil dito, si Ruro ang naging unang manlalaro na naimbitahang makipagkita sa Rabbit King Vosh. Sa isang flashback, ipinakita na nagsimula si Ray na maglaro ng laro sa payo ni Mana, na nangangako na hihikayatin din si Ruro na sumali, upang mapalapit si Ray sa kanya. Para kay Ray, ang larong ito ay parang isang digital Tinder para sa mga nerds. Nang kumonsulte si Ruro sa mga online walkthroughs, nakumpirman niyang siya ang unang at tanging manlalaro na nakipagkita kay Vosh. Inimbitahan siya ni Vosh para sa Vorpal training at binigyan ng isang kwelyo na nagpapabawas ng experience gains ng 50% ngunit nagpapataas ng stats gains ng 250%. Isang di inaasahang imbitasyon sa Burp and Hold, isang lugar ng pagtitipon para sa mga hardcore trash hunters, ay dumating mula sa kanyang online friend na si Kacho.
Naguguluhan si Kacho kung bakit naglalaro si Ruro ng isang mainstream game hanggang isiniwalat ni Ruro ang kanyang tunggalian kay Lysan. Ang bagong impormasyong ito ay nakahikayat kay Kacho at isa pang trash hunter na si Arthur Pencilgun na isaalang-alang ang pagsali sa Shangri-La, lalo na sa pagdami ng mga bagong manlalaro sa panahon ng summer break. Pansamantalang lumihis si Ruro mula sa Vorpal scenario para maabot ang susunod na bayan, ang Third Ruma. Kasama niya si Imo, isang NPC follower, na nagbigay sa kanila ng kakayahang mag-teleport pabalik sa Rabat. Naging sentro ng atensyon si Ruro dahil kay Imo, na gustong malaman ng mga manlalaro kung paano makakakuha ng isang Imo NPC. Napansin ni Ruro na ang mga mahihinang halimaw ay tumatakbo palayo sa kanya kaya't hinarap niya ang area boss na si Mud Digger para mabuksan ang daan patungo sa Third Ruma. Nagdulot ng malaking pinsala si Imo kay Mud Digger, at itinapon si Ruro sa ere. Sa kabutihang palad, nag-teleport si Imo sa kanya sa ibabaw ni Mud Digger, na nagpalit ng pagbagsak sa isang malakas na headbutt na agad na pumatay sa boss. Bagaman masaya si Ruro sa tagumpay, nadismaya siya dahil sa tulong ni Imo, na mas malakas kaysa sa kanya. Sa Third Ruma, naganyong batang babae si Imo, ngunit si Ruro, na nakasuot lamang ng shorts, ay nakakuha ng hindi kanais-nais na atensyon. Sa kasamaang palad, kumalat na ang mga larawan niya. Nalaman ng lahat na si Ruro ay may unique NPC at nakalaban si Lysan, na nagdulot ng pansin mula kay Sager, miyembro ng Rai Lysan Hunter Clan, at mga miyembro ng Oshirikai, isang assassin clan na nagpapakasaya sa pagpatay ng ibang manlalaro. Nilapitan si Ruro ni Animalia, isang manlalarong obsessed sa hayop na naghahanap ng sarili niyang Vorpal Rabbit NPC. Dahil dito, muntik na siyang mamatay sa kamay ni Arthur Pencilgun, isang level 99 player killer. Nalaman ni Ruro na si Arthur ay kapwa niya trash game hunter mula sa isang post-apocalyptic trash game kung saan ang mga manlalaro ay nag-uuna sa paglaban sa isa't isa para sa mga resources kaysa sa tila imposibleng main quests. Umakyat si Arthur sa posisyon ng queen at naging unofficial final boss na tinatawag na Dystopian Empress. Sa pagtatapos ng laro, nagsagawa si Ruro ng isang suicide mission para patayin siya, na nagmarka ng simula ng kanilang natatanging pagkakaibigan at tunggalian. Sa laban, hiniling ni Arthur kay Ruro na ipakita kung paano makuha ang unique scenario para sa Vorpal Rabbit NPCs. Dahil hindi na mapanatili ni Imo ang anyong tao, bumalik siya sa pagiging kuneho upang protektahan si Ruro. Habang papunta sa gate ng Third Ruma para mag-set ng respawn point, hinaranggan siya ng mga kasamahan ni Arthur. Natalo si Animalia dahil sa poison magic na unti-unting pumapatay sa kanya. Biglang dumating si Ray at iniligtas si Ruro. Nasundan niya ito sa tulong ng kanyang kapatid na si Sager at mula sa larawan ni Ruro na may mark ni Lysan. Nagulat si Arthur sa pagdating ni Ray, na kilala bilang Sager Zero. Sinamantala ni Animalia ang maliit na pagkagulo at inatake si Arthur ng magic, na nagresulta sa kanilang pagkamatay at pagbibigay daan kay Ruro na makatakas papuntang Third Ruma. Masaya si Ray na nakausap saglit si Ruro, ngunit inakusahan ang mga assassin sa pagkaikli ng kanilang usapan, kaya't pinatay niya sila. Tinanggap ni Arthur ang kanyang pagkatalo ng mabuti at inimbitahan si Ruro na mag-usap muli sa post-apocalyptic game kasama ang kanilang mutual online friend. Gamit ang teleportation, nakarating si Ruro sa Rabbit Usa at nagsimula sa unique scenario. Sa kanyang unang training session, hinarap niya ang grupo ng Packhounds na may level 65 pataas. Nagdesisyon si Ray na magpadala ng friend request kay Ruro sa susunod nilang pagkikita sa laro. Matapos mamatay ng 7 beses, naintindihan ni Ruro ang attack patterns ng Packhounds at naging matagumpay. Patuloy na lumalakas ang kanyang mga kalaban, kabilang ang Agzo Panther, Twin-Head Tiger, at Golem. Sa kabila ng mga hamon, umabot lamang siya sa level 31 dahil sa Beryl Color's reduced experience points. Dumating si Vosh para saksihan ang ika-10 laban ni Ruro laban sa isang specially captured monster. Sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, nanatili si Ruro na determinado at patuloy na hinaharap ang bawat hamon na dumating sa kanya. Ang Aberrant Wood Mage ay isang antas 120 na sorcerer na uri ng puno. Ang halimaw na ito ay napakatindi na kahit si Vok ay nagsasabi na kailangan lang ni Ruro na mabuhay ng 5 minuto para manalo. Hinaharap ni Ruro ang matinding Wood Mage, natuklasan niyang hindi ito tinatablan ng pisikal na atake, kaya't napilitan siyang umiwas sa mga atake nito. Pagkatapos ng 2 minuto, naramdaman na ni Ruro ang mental na pressure at pagod, kaya't naiisip niya kung gaano kadali mamatay sa mga training matches dahil walang penalties at pwede siyang mag-respawn. Dahil dito, napaisip siya sa kanyang ugali na laging piliin ang pinakamadaling paraan para manalo sa mga simpleng laro.
Sa pamamagitan ng matagumpay niyang pagnanakaw ng staff ng Wood Mage, naalis ang kakayahan nitong mag-spellcasting, kaya't mas madali na itong maiwasan hanggang sa mag-expire ang oras, na nagbigay ng tagumpay kay Ruro. Bagaman nilabag ang mga patakaran, ang galit na Wood Mage ay sinubukang patayin siya pero pinatay ito ni Ash. Bilang gantimpala, binigyan si Ruro ng titulo bilang Honorary Rapaitan Citizen at natanggal ang nakakairitang Vorel Color. Sa simula, nadismaya si Ruro, pero nagbukas ito ng isa pang kakaibang senaryo, ang Vorpal Epic, na may komplikadong mga tagubilin na nangangailangan ng pag-aaral sa detalyadong kasaysayan ng mundo ng Shanga. Hindi interesado si Ruro sa ganitong klaseng bagay at mas pinili niyang mag-explore ng laro. Dahil hindi siya makapagsuot ng damit sa kanyang torso, binigyan siya ng kapatid na pet ni Ul ng isang keffiyeh headdress at isang buong kasuotang robe upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga assassin. Habang iniisip ang pagbisita sa mga lungsod ng Forfolkshire, Fevil, o Six-en-Vel, nakita ni Ruro si Ray na ominously na pinagmamasdan siya. Si Arthur ay nadidismaya sa perceived weakness ni Oshereke sa pamumuno ni Aurel Lot at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa pag-transform ng kanilang grupo mula sa mga proud assassins patungo sa isang clan na nag-iipon ng experience at kagamitan dahil sa mga penalties sa mga murderer sa laro. Bilang nag-iisang clan na may alam sa lokasyon ng unique monster na si Wimoner H-Guard, nag-aalinlangan silang umatake dahil sa takot na mawala ng mahalagang kagamitan. Dahil sa pagkadismaya sa kanilang reluctance, nagpa siya si Arthur na siya na mismo ang kikilos para alisin si Witherman. Nagulat si Ruro nang padalhan siya ng friend request ni Ray, na hindi pa niya alam na si Siger Zero ay si Ray pala. Iniisip ni Ruro na gusto siyang manipulahin ni Ray para makuha ang unique scenario, kaya pumayag siya sa request na balak ding manipulahin ito. Ngayon na sila ay online friends na, kinilala ni Ray ang hilig ni Ruro sa solo play at pinayagan itong maglakbay papuntang Forfolkshire ng mag-isa. Hindi nagmamadali si Ray at iniisip na magsimula ng usapan sa hinaharap dahil may contact na siya ni Ruro. Kasama si Imo, naglakbay si Ruro sa Prismatic Forest. Namangha siya sa iba't ibang klase ng mga insect type na halimaw at nasaksihan ang labanan ng Empire Beast at isang quad beetle. Ginamit ni Ruro ang pagkakataon at tinarget ang nanghina na quad beetle. Natalo niya ito ng madali at kinuha ang lahat ng drops. Matapos ito, itinakda ni Ruro ang kanyang mga mata sa area boss na si Clown Spider. Pero bago niya ito labanan, kailangan muna niya itong hanapin. Hindi pinayagan si Ruro na makapasok at kailangan niyang maghintay para sa kanyang turn na makapasok sa boss arena sa Fourth Forkshire habang ang ibang mga adventurer ay kasalukuyang sinusubukang talunin ang boss. Matapos obserbahan ang kanilang mga hindi matagumpay na pagtatangka, hinarap ni Ruro ang Clown Spider. Determinado siyang maging mas malakas at hiniling kay Emil na huwag siyang tulungan. Strategically niyang pinahina ang spider sa pamamagitan ng pagpatomba dito mula sa web nito, paghulog ng mga boulders, at pagtama sa mga critical weak point nito. Kahit nalaban sa isang area boss, nanalo si Ruro nang walang natamong pinsala, kaya't parang napakadali nito. Natanggap ni Ruro ang isang email mula kay Arthur na iniimbitahan siya at si Keiso na tulungan siyang talunin si Witherman. Si Kono ay nagsimulang maglaro ng laro at nakagawa na ng malaking progreso, tulad ng pagtalo sa Mud Digger. Ayon sa imbitasyon ni Arthur, magsisimula sila sa kanilang misyon sa loob ng 2 linggo kasunod ng malaking game update na magdadagdag ng mga bagong karakter, misyon, at lugar na maaaring galugarin. Si Ruro, na nagdududa sa mga motibo ni Arthur, ay pinag-iisipan ang imbitasyon. Sa totoong mundo, nagawa ni Ray na makipag-usap kay Ruro ng sandali, ngunit tulad ng isang tunay na bida, halos hindi niya maalala ang pangalan nito o ang kanilang pagkakakilala sa paaralan. Bago pa man maipahayag ni Ray ang kanyang sarili bilang CER0, umalis na si Ruro upang makipagkita kay Arthur. Sa kabila nito, itinuring ni Ray na isang malaking tagumpay ang kanilang pag-uusap. Si Emil, na natatakot sa plano ni Rikuro na labanan si Witherman, ay nagmamadaling ipaalam ito kay Ash. Nalaman ni Ruro mula kay Arthur ang mga konsekwensya ng pagkamatay ng NPC sa Shangri-La, kung ang isang NPC ay namatay, permanenteng itong mawawala at hindi na magre-respond. Napagtanto ni Ruro na ang pagkamatay ni Emil ay magiging permanente, na magtatapos sa espesyal na Vorel scenario. Ipinahayag ni Bash ang kanyang pagkabahala sa mga plano ni Ruro, ngunit nilinaw ni Ruro na ang Oshirikai ay sinasamantala ang isang game mechanic sa pamamagitan ng pag-umpisa ng laban kay Witherman at pagkatapos ay umiiwas sa laban upang makakuha ng experience. Sa kabaligtaran, nais ni Arthur na bigyan si Witherman ng isang marangal na laban na nararapat sa kanya. Naiintindihan ni Bash ang kalagayan ni Witherman bilang isang undead at ang kanyang kawalan ng kakayahan na makasama ang kanyang asawa sa kabilang buhay, kaya't siya'y naaawa sa halimaw na nagbabantay sa libingan ng kanyang asawa.
Sa pagkilala na ang pagbibigay ng kamatayan kay Whitherman ay isang marangal na gawain, totoo sa espiritu ng Vorpal, kinuha ni Bash ang Purple Chopper Knives ni Ruro at pinaunlad ang mga ito. Nagamit niya ang karanasan ni Ruro sa pakikipaglaban kay Lysen at sa armor ng Quad Beetle upang lumikha ng Vorpal Knives na Moonblade of Waxing and Waynang. Ang isa sa mga ito ay nagbibigay daan sa tagapagdala na magpakawala ng makapangyarihang mga strike ngunit kumukuha ng kaunting kalusugan ng tagapagdala bilang kapalit. Ang isa pa ay nagbabalik ng kalusugan sa parehong rate na ito ay nawawala. Ngunit may isang balakid, kailangang maabot ni Ruro ang antas 50 upang magamit ang mga ito, nangangailangan siya ng mabilis na pagtaas ng 19 na antas sa loob lamang ng 2 linggo. Inutusan siya ni Arthur at si Konzo na mag-train sa futuristic iron ruins ng Divinity malapit sa Sinive Bell. Naguluhan si Ruro nang bigyan siya ni Arthur ng isang fishing rod, na sinasabing ito ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan sa ruins. Matapos malampasan ang ilang sentry robots, sinundan ni Ruro at Kazo ang detalyadong mapa ni Arthur patungo sa isang nakatagong silid sa loob ng ruins na sinasabing pinakamainam para sa mabilis na pag-level up. Natuklasan ni Emil na si Ko ay isang lalaki na naglalaro bilang isang babaeng karakter. Matapos mahanap ang silid malapit sa Tearlight Lake, naalala nila ang pahayag ni Arthur na ito ay may halimaw na Life Lake Serpent na, kapag nahuli gamit ang fishing rod, ay magbibigay ng malaking karanasan. Matapos dalhin si Life sa ibabaw, ipinakita ni Ruro ang kanyang mga armas para sa pansamantala, ang Empire Between Blades na gawa ng kapatid na babae ni Yu, na gagamitin hanggang kaya niyang gamitin ang Moonblades. Matapos ang tagumpay sa Life, ipinakilala ni Kacho ang Skill Lincoln, isang mahalagang game mechanic, pati na rin ang kakayahang makakuha ng trabaho o sumali sa isang guild, mga tampok na hindi pinansin ni Ruro sa pagsisimula ng laro. Pagkaraan ng ilang araw, naabot ni Ruro at Kay ang mga antas 42 at 40 ayon sa pagkakabanggit. Naiinis si Ruro sa kanyang sarili dahil sa pag-skip ng tutorial sa simula ng laro. Itinago niya ito kay Arthur. Itinakda ni Arthur ang deadline hanggang sa kabilugan ng buwan, ang isang beses sa bawat buwan na maaari silang makipag-usap sa unique ghost NPC na si Saturday Suna ng Bayan Days. Ang NPC na ito ay susi sa kanilang progreso, nagbibigay ng access kay Whitherman. Inakay sila ni Arthur patungo sa lihim na sanctuary ni Setsuna sa Prismatic Forest. Napansin nito na ang paghahanap ng time-specific secrets tulad ng entrance sa Sun UAR ay purong swerte. Habang naglalakad sa magandang field na puno ng spider lilies, nakita nila ito na creepy. Nakatagpo sila ng NPC na si Setsuna habang kumakanta ng mabagal na awit. Ipinahayag niya na sinisisi ni Whitherman ang sarili para sa kanyang kamatayan, dulot ng isang simpleng away sa Marshall. Sa pagsisisi, isinara ni Whitherman ang libingan niya gamit ang Moon Magic, kaya't accessible ito tuwing Dark Moon Phase kada buwan. Umaasa si Setsuna na ang pagwawagi nila laban kay Whitherman ay magkakasama silang muli. Sa pagninilay-nilay sa kasuotan at wika ni Setsuna, nagtataka si Ruro sa kwento niya, iniisip kung konektado ang kanyang kamatayan sa Age of Divinity sa laro at kung may alam siya tungkol sa Vorpal scenario. Alam ni Ruro ang tunay na pagkatao ni Arthur bilang Toa, isang sikat na modelo na laging sinusundan ng mga fan. Nagtataka siya kung ito ba ang nagpapidama kay Arthur ng simpatya kay Setsuna, lalo na't alam niya ang flight pattern ng WEAM. Nagpasya si Ruro na huwag munang mag-level up at mag-focus sa pag-a-adjust ng kanyang paraan ng laro, hindi sa Shangri-La kundi sa BEP Trash Game, batay sa approach sa laban ni Whitherman. Sa pagsasanay sa loob ng BEP, nakilala niya si Dragonfly, isang baguhan sa laro. Pumayag silang magdulo, at tinuruan ni Ruro si Dragonfly ng mga glitch exploiting techniques. Samantala, sinubukan ni Ray na isulat ang isang sulat kay Ruro na nagpapahayag ng kanyang hangarin na sumali sa kanilang party, pero ang kanyang hiya ang nagpigil sa kanya na ipadala ito, kahit na sobrang nagnanais siyang makasama. Patuloy ang magkaibigan sa pagdulo ni Dragonfly at Ruro, kung saan panalo si Ruro sa bawat isa gamit ang kanyang mga high-level glitches. Nakapagtipon sila ng maraming manunood, na lahat ay nagulat sa pagdating ng bagong player sa laro. Determinado si Dragonfly na hindi sumuko, at nagnanais na manalo ng kahit isang laban-laban kay Ruro. Sa huli, nanalo siya sa isang laban gamit ang double punch glitch, na nagpapabilib kay Ruro at sa ibang manlalaro na hindi pa nakakakita ng bagong burp glitch na natuklasan sa mga taon. Bilang kapalit, ipinakita ni Ruro sa kanya ang isang glitch na natuklasan niya, ang doppelganger, na lumilikha ng glitch clone niya bilang kasangga sa mga duelo. Nagtangkang mag-isip ng pangalan para sa kanyang bagong natuklasang glitch si Dragonfly, habang patuloy na ipinapakita ni Ruro sa kanya ang mas mataas na bugs.
Samantala, si Kacho ay patuloy na nagbubunsod sa mas maraming matinding pagsasanay mula kay Arthur upang madagdagan ang kanyang antas at kasanayan. Mag-subscribe ka na at mag-like. Hindi pa tapos ang parteng ito, mag-subscribe ka para updated ka sa mga bagong recaps natin. Maraming salamat sa panunood. Kita-kita tayo sa susunod na kabanata nito.